Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at maraming salamat din po sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ginoong Pangulo, mga pinagpipitagang miyembro ng lupon na ito, isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong lingkod ay tumitindig ngayong hapon sa bisa ng kolektibo at personal na pribilehiyo upang talakayin ang isang paksa hindi lamang malapit sa sikmura, ngunit lalo't higit ay direktang tumatama sa sikmura ng mga Pilipino. Mga minamahal na kaibigan, kababayan, magiging isang napakalaking kabulaanan kung mayroong sinumang magsasabi na hindi niya nararamdaman sa kahit anong paraan ang hagupit na hatid ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito ay bunsod ng tumataas na pangangailangan, kakulangan sa supply ng petrolyo, at ang nasa tuktok na dahilan ay ang kasalukuyang geopolitikal na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaalinsabay ng suliraning ito ay pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya na siya namang nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng pagkain, tubig, transportasyon, kuryente, gamot at mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa madaling salita, parang switch na isang gatilyo mo lamang ay hahatak pataas sa presyo ng lahat ng bagay. Parang switch na isang gatilyo mo lamang, lahat ay aaray. Ayon sa datos, noong August 30, 2022, kung ikukumpara ang presyo ng petrolyo nung nakaraang taon, 2021, sa presyo sa kasalukuyan o yung tinatawag na year-to-date prices, mayroong net increase na 19 pesos kada litro ng gasolina, 37.80 sa bawat litro ng diesel, at 33.20 kada litro ng kerosene. Nakakakilabot po ito, mahal na Pangulo. At pati po sa mga matatawag po nating mga progresibong bansa, katulad po ng first world countries, sila po ay nakakaranas na rin ng pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin, ganun din po ng kanilang petrolyo. Para po sa mga may komportableng pamumuhay, maliit na bagay ang pagtaas na ito. Ngunit, pero sa tulad ni Tatay Erning na isang jeepney driver na mamasada sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, inaagaw nito ang natitira niyang pag-asa. Ang kanyang 300 pesos nakita noon sa buong araw na biyahe, ngayon ay hindi pa umabot sa 100. Paano nga naman nito pupunan ang mga sikmura ng kanyang asawa at mga anak sa kanya lamang umaasa? Paano niya babayaran ang lumobo niyang utang nang mawalan siya ng kita noong naka-lockdown tayo dahil sa pandemya? Ano ang kinabukasan ng 5 anak niya na mas pinili na lamang tumigil muna sa pag-aaral sapagkat kailangang unahin ang pagtugon sa mga sikmurang kumakalam? Narito rin po ang kwento ng driver na si Kenneth Cuevas mula sa Bacoor, Cavite. Panoorin po natin ito. Ako si Kenneth Cuevas, nakatira sa Bacoor, Cavite, 26 anyos, 3 ang aking mga anak. Sa gitna ng pagtaas ng mundo, ang kinikita ko ngayon ay 500 na lang. Dati kumikita ako ng malundahan na nakakabili pa ng mga